So hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. So yun, konting update lang po sa ating mga subscriber. So yan po, nasa 539 na po tayo ngayon. So yun, medyo marami-rami na rin po tayo. And unti-unti araw-araw dumadami tayo. Nadadagdagan yung bilang po natin. So konting update lang din po sa ating watch hour. Yan. Nasa 1,150 na po tayo. So medyo malayo pa po siya. But then ayun po, tuloy-tuloy lang din po tayo. Or tuloy-tuloy lang din po ako ng paggawa ng video na sa ganon. Mas madagdagan po yung mga viewers natin. So yun. Yung mga video na ginagawa ko naman is hindi po ito more on more on pricing po tayo and mga condition na hinahanap ng mga collector. So para pag nagbenta po tayo, isa lang po natin yung tamang presyo. Update lang din po tayo sa mga price ng barya. So yun, in this video talakayin natin tong mga 2016. So yun, huwag natin masyadong pahabain, patagalin. So tara, let's go! So hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. So yan, update lang po sa ating mga subscribers. So yan po sila. So nasa 500 plus pa rin tayo, pero goods lang yun. Unti-unti dumadami naman po tayo. So thank you po pala sa mga nag-comment sa aking last video. So mamaya po yung ating shoutout sa huli po ng video natin. So yung mga solidong nagko-comment po dyan. So makikita po nyo siguro yung mga names nyo po or mga comment nyo sa ating last portion ng video na to. So konting update lang din po sa ating watch hour. So yan po. Yan. So yan, in this video po talakayin po natin tong 2016 na semi hard to find kung tawagin. So bakit nga ba siya semi hard to find? Yan. So, medyo yan. So, ang 10 pesos na ito is gawa siya o composition siya sa bimetallic aluminum bronze in center in copper nickel ring. So, yun. Tapos, yung pinaka-diameter niya o pinaka-laki niya o pinaka-length po niya is 26.5. So, most probably mga 27 po ito. 27 mm po siya. So ang weight po niya is 8.7 grams. So ayan. So yung mga nakalagay ditong bayani is si Apolinario Mabini and Andres Bonifacio. So ayan. So ito is medyo circulated na po siya. Pero ganun pa man, semi hard to find po siya. So bakit ba siya semi hard to find? Ilang percentage ba siya? So, nakasaad dito kay Numista. So, ito pong Numista na to is parang ano lang po natin to. Konting guide lang po. So, yun. Nakasaad dito kay Numista, meron siyang 2% lang po na ginawa or percentage. Kumbaga. Yun nga po. Yun po kasi yung Numista po kasi ginagawa, inaano po natin siya as small reference din po para at least may idea tayo kung magkano yung pricing niya, which is nakalagay po dyan is 70 pesos sa medyo okay na condition. So siguro possible mga ganito siya, 70 pesos. So yun, masasabi ko na itong Sinomista is maganda rin siyang reference. Kumbaga, at least kahit papaano, may idea po tayo sa pricing at percentage ng coin na meron tayo. So, yan. So, para sa akin, itong mga ganitong kondisyon na nasa ano na lang to, 30 pesos to 40. Yan. So, bakit ba medyo mura lang siya? Kasi po medyo circulated na po siya. Hindi na po masyadong kita yung kanya pong script of legend. So ano ba yung script of legend? So ito po yan, yung mga details po ng
coin. Yan. Ito po yung obverse niya, medyo circulated na po siya. So, ito po, meron po tayong spare dito na ilang peraso. So, kung aalokin po ako ninyo ng ganito, masasabi ko na baka hindi ko po mabili kasi medyo marami tayo yan. At meron tayong mga masasabi ko na magaganda po na ganito. Ayan. So, yun o. Kita nyo naman po. Napaka solid na rin po ito. Ngayon kung i-hunt nyo po siya, medyo mahirap na rin po siyang hanapin. So, marami nagsasabi kaya daw mahal to o kaya daw mga may value daw yung mga ganito na 10 pesos is yung nasa gitna daw po kasi niya is gold. So, isa po yung fake news. Yan. Hindi po siya totoo. So, kaya po siya may value kasi po yung mintage po, yung pinaka-mintage po ng coin o pag yung peraso lang ng barya, doon po nagkakaroon siya ng halaga or ng value. So, yun. Yan. Nililiwanag ko lang kasi kalimitan sinasabi po nila dito sa 10 pesos, lalo na doon sa mga hard to find natin is sinasabi nila may gold daw po yung gitna nito. So, yun. Price ulit. So, yun. Yung mga ganitong kondisyon, possible nasa 30 to 40 pesos po ang isa po nito. So, yan. Kita nyo naman. Pag circulated na po, possible ganun po ninyo, maaari o pwedeng ibenta tong barya po ninyo. Pero depende pa rin po yan. Sinasabi ko nga po palagi, depende pa rin po yan sa ating mga seller. So, yun. Always, advice ko po na pag ganito kahit medyo madumi siya o circulated na, wag nyo pong lilinisin kasi unang-una, mahalata po agad o makikita po agad pag yung coin is clean. Lalo na yung mga medyo veterano or matatagal na nating mga collector. Yan. So, ito, bibigyan ko po kayo ng isang medyo okay pa o goods pa. Yan, makikita nyo po. Yung pinakagilid po niya is parang glassy type pa siya. So, medyo okay pa po yung kanyang condition and kita pa po yung mga details po niya. So, hindi po siya masyadong circulated. Although, medyo luma na siya. Pero, hindi po siya circulated coin. So, yan kita nyo naman. Medyo basa pa po yung mga details niya. So, ito, possible yung mga ganitong condition. Pwede nyo po siyang ibenta ng 60 to 70 pesos. Yan. May mga ganitong kondisyon na medyo kita pa yung details. So, ito pwede itong ipanglagay natin sa mga frame po natin. So, yan o. Semi hard to find na 2016 na medyo good condition pa. Ayan. So, lastly, ito po. Ito yung masasabi ko na medyo AU condition pa. So, nakikita nyo pa yung luster po niya. Sa pinaka-center po niyan, ayan, kalimitan po kasi itong pinaka-gitna po niya is hindi nyo na po makikita yung ganyan na luster. So, ito, kitang-kita nyo pa po yung luster niya. Yan sa likod po niya, sa personal po nito is para siyang rose gold. Yan, nakita nyo naman, lumalaban pa siya sa ilaw. So, yung mga ganito, possible na kung ganito kaganda, sabi ko nga po sa inyo palagi, na depende o nagdidepende po yan sa kondisyon ng barya. So, kung may mga makikita kayo ng mga ganito kagaganda na coin, so tabi po natin. Kahit common po yan, kahit yung presyo po niya kay Numista is mura lang. So, yun, lagi po kayo magtatabi ng mga magagandang coin. So, nakikita nyo po yung luster nyo. Yan. Yan po yung natural tone ng barya. So, kung lilinisin nyo po yan, yung natural tone na umiikot na yan, ito po, is mawawala po yan. Makintab po siya, opo, nandun na po tayo. Pero yung natural tone na po na parang gumagapang na yan, ayan po, yung ilaw po na yan. So, mawawala po siya. Makita nyo naman po, napakaganda po nitong 10 pesos na to. So, pricing po. Nasa, possible pag ganito, pwede nyo siyang ibenta ng 150 to 200 ang isa. Yan. Pang frame na po kasi talaga yung mga ganito kagagandang kondisyon. Tapos, dagdag pa doon is semi hard to find na siya. Ayun. So, may mga ganito pa. May isa pa tayong ganito. So, ito, spare ko lang to na pwede kong ipang frame. Yan. So, ito po yung ating reserva.
lang. Ayan. Di hamak na mas, syempre mas solid. Yan, nakikita nyo naman yung ating 2016, napakaganda. O, diba? So, yan. Yan. Makikita nyo naman po sila. Medyo malayo po talaga yung mga details nila. Mga presyohan nila. So, yun. Compare dito sa isa na circulated, mapapansin nyo po kagad yung diferensya or yung pinagkaiba. So, yun. Nabigay ko naman po siguro sa inyo yung update o kondisyon na hinahanap po ng ating mga gwapo at mga nagagandahang kolektor. So, yun. Yun. Shout out po pala sa ating mga solid collector. So, and solid commenter po lagi. So, ito po sila. So, yan. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta mula day 1 hanggang ngayon. So, yung mga bago pa lang po sa akin channel. So, maraming salamat po ng marami. So, thank you. Wag po kayo magsawa na sumubaybay sa akin channel. So, yun. Salamat po ng marami. Thank you. So, yun lang po. Maraming salamat. Paalam.